Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy, kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan, at narito, ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot, at ito'y nataas mula sa lupa, at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao, at puso ng tao ang nabigay sa kanya. At narito, ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang oso, at lumitaw sa isang tagiliran, at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, "Bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman." Pagkatapos nito'y tumingin ako, at narito, ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito, ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya oy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay. At isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda, at ang mga aklat ay nangabuksan. Ako'y tumingin ng oras na yaon, dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay, at ang kanyang katawan ay nagiba, at siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. At tungkol sa nalabi sa mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis, gayon may ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian, upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga glingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan, at binagabag ako ng mga pangitain ng aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo, at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat na ito. Sa gayoy,
Kanyang isinaysay sa akin at ipinaaninaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman, sa makatwid bagay magpakakailan-kailanman. Nang magagayoy, ninasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo, at isa na sumibol, at sa harap niya oy nabuwal ang 3. Sa makatwid bagay, yaong sungay na may mga mata, at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal, at nanaig laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ganito ang sabi niya: ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa, at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa 1 panahon, at mga panahon, at kalahati ng 1 panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Narito ang wakas ng bagay. Tungkol sa aking si Daniel, ay binabagabag akong mabuti ng aking mga pag-iisip, at ang aking pagmumukha ay nabago, ngunit iningatan ko ang bagay sa aking puso.